on this second day of Lent, we continue to look forward to even greater things ahead. At sana po ay talagang mangibabaw sa atin ang excitement na bagamat kakaiba ang pagdiriwang natin nitong panahon ng Kwaresma, marahil ay natanggal ang ibang mga palamuti ng ating pagsamba. Subalit mananatili at lalo pang yayabong, lalo pang mananagana ang buhay ng Kristyanismo. Dahil ipinakikita dito sa ating buhay ang tunay na karangyaan ng buhay Kristyanismo na hindi lang nakabase sa mga sitwasyong masasaya, mga sitwasyong maayos ang buhay at daang tinatahakan. Subalit ang buhay Kristyanismo ay may kakayahan na magpatuloy anupaman ang hinaharap nila sa buhay. And I think this is what Lent should bring to us. Because it is sad that we live in a culture where people are not even aware of what Lent is. A son and a mother were walking down the street one day. At ang pangalan ng nanay si Aling Gelang. Kasama niya ang kanyang anak na si Tibo. Nakasalubong nila yung kapitbahay nilang medyo jeje, na medyo hindi maayos ang buhay. At sabi nung nakasalubong, Aling Gelang, para sa Lent po, i-give up ko ang mga memes at mga TikToks. Sabi nung pakatapos umalis, sabi ni Aling Gelang sa anak, alam mo ba ang ibig sabihin ng memes at TikToks? Sabi nung bata, syempre alam ko yun. Pero, ano nga ba yung Lent? Ano nga ba yung Lent? Sabi kasi nung bata, sa Lent, i-give up ko to eh. Pero tanong nung anak na si Tibo, ano yung Lent? What is Lent? And I think this is the question today that many people have. Understanding that life continues to be happy and convenient and comfortable. But Lent brings us down from the pride of life. It brings us down and tears the Tower of Babel that men today are building as if they want to reach a certain point and height. You know, we see there how science and technology and all of the industry and even the church has succumbed to this technological advancement. Not that they are wrong, but many times we look at these as the very answer. I was in the province twice the past few days. In a barrio called Hanagdong in somewhere in the jungles of Quezon. And in the very simplicity of the life then, napakapayak ng buhay, subalit napakayabong at napakahitik ang bunga ng kanilang buhay. Ang kasayahan ay hindi mo mapipinta sa mukha ng mga bata at mga tao. At sinabi na, next week, meron kaming Shrove Tuesday. Sabi niya, Father, meron din kami Ash Wednesday. At sila'y sayang-saya. Bagamat kanilang buhay ay talagang hindi nating sasabihin, taga Maynila tayo, na pinagpala. Doon sa isa namang pinuntahan ko sa bandang Alua, sa San Isidro, Nueva Ecija, nakita ko din ang kasimplihan ng buhay ng mga tao. Pumunta ako upang ipanalangin ang 2 taong nangangailangan ng panalangin. At imbis na ako po ang nag-minister sa kanila, bagamat may katagalan at kabahabaan ng biyahe, ako ay bumalik ng merong bagong pag-asa. Merong bagong pananaw sa buhay. Hindi po ako ang nag-minister. Sila ang nag-minister sa akin.
And I believe that is what Lent is. Lent awakens us to the true nature of our lives. That our life was not meant to receive and to get, but our life is meant to give, because it is in that which is giving, which God has placed. Wala po sa atin, sa buhay natin ngayon, na hindi pinagkaloob ng Diyos. Biyaya ng Panginoon. Nagsimula tayo nung 2024 na meron tayong isang dakilang kagandahang loob ng Panginoon. Isang dakilang grasya. Ito ay nagkatawang tao sa pangalan ng Hesukristo upang samahan tayo sa mga araw na darating at matawid natin ang ating buhay ng may katagumpayan nitong 2024. 46 days na po ang nakararaan mula sa 2024 na nagsimula. Ano po ba yung mga pagbabago sa ating buhay patungo sa sinasabi ni San Pablo dun sa binasa natin, reaching forward to what lies ahead? And I press on toward the upward call of God. Reaching forward, moving upward. Pasulong, paahon ang buhay ng tao dapat. Ano man ang mangyari, ano man ang sapitin, may kapera ka man, wala mang pera, bumamunga man yung iyong dinadasal at pinapanalangin o hindi. Sabi nga ni Habakuk, napakaganda nung kahuli-hulihan niyang binanggit dito sa ating unang pagbasa. Sabi ni Habakuk, nagsimula siya sa isang panalangin. Pinalangin niya, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa palibot namin, in the midst of the years, make it known that your work is with us. Ipakilala mo, Panginoon, na kasama mo kami. Kaya nga po, nagtapos ito sa verse 17, though the fig tree should not blossom, and there be no fruit in the vines, though the yield of the olive should fail, and the fields produce no food, though the flock should be cut off from the fold, and there be no cattle in the stalls, yet I will exult in the Lord, and I will rejoice in the God of my salvation, because the Lord is my strength, and He has made my feet like hinds' feet, and make me walk on my high places. Ang hinds' feet po ay mga paa o mga hita ng isang usa, which has strong, and they can go from rock to rock in mountain places. At yun po ang nakikita natin sa ating buhay ditong time of Lent. Bagamat merong parang kapanglawan, bagamat natanggal yung mga hallelujah sa misa, natanggal yung mga glorias at yung mga palamuting iba, meron tayo palaging pinangahawakang pag-asa. Dahil ang buhay ay hindi parang, bagamat parang gulong ng palad, nasa taas, nasa baba, nasa taas daw, minsan. Huwag tayong sa gilid ng gulong manatili. Pumunta tayo sa sentro ng gulong. Dahil sa sentro ng gulong, hindi po nag-iiba yan. Kahit na patuloy-tuloy ang ikot ng buhay, yung sentro pa rin. At ang sentro ng gulong ng buhay natin ay si Jesucristo. Manatili tayo sa Kanya. Isang hamon na pinibigay ko sa aking pamilya, sa mga kasama, mga kaibigan, ang Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. In fact, isang simbahan natin dito sa CC, yun ang memory verse for the season of Lent. Sabi doon, since therefore we have so great a cloud of witnesses, pinaliligiran tayo ng mga nauna na sa atin, let us run the race with endurance. Let us set aside every encumbrance and everything that encumbers us. And ito yung verse 2 na ating kinakailangan pagtuunan ng pansin. Sabi sa verse 2, fixing your eyes on Jesus. Ipako mo
ang iyong mata, ang paningin mo, huwag mong aalisin kay Jesucristo. Dahil siya ang sentro ng gulong. Ang gulong, huwag kang sa gilid lamang. Minsan nasa taas ka't masaya. Minsan nasa baba ka't malungkot. Pero pag na kay Kristo ka, anuman ang lubak, anuman ang kalye, maganda man ang tinatahak na daan, nasa sentro ka pa rin at hindi nagbabago ang iyong buhay. Fixing your eyes on Jesus, who is the author and the perfecter of the faith. Ang siyang pong nagsimula at siya ding magpapaganap ng pananampalataya natin. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and then sat down at the right hand of the Father. Ito po ang ating Panginoon na kumikilos sa ating buhay. We have the victory in Christ. Subalit, kinakailangan po nakatuon tayo palagi sa Kanya upang makita natin. Sabi ni Kristo doon sa ating binasa ngayon sa Ebanghelyo, sa John chapter 17, bago siya namatay, bago niya binigay ang kanyang buhay, sabi niya, pinanalangin niya ang bawat isa sa atin. Doon sa 8 bilyong taong nabubuhay ngayon, bawat isa doon, pinanalangin niya nung gabing yun. Ikaw, kapatid, ako, tayong lahat naman pinagdadaanan. Pinanalangin niya, sabi niya, iluwalhatiin mo ngayon ang anak upang ang anak ay magluwalhati sa iyo, Ama. Dahil sa binigyan mo ako ng kapangyarihan para sa lahat ng sangkatauhan, for all flesh, that to all whom you gave him, he may give eternal life. Maibahagi niya ang buhay sa bawat isa sa atin. Kaya kapatid, anuman ang dinadaanan mo, ituon mo, ipako mo ang iyong paningin kay Jesus. Sa mga susunod na araw, huwag mong alisin doon. Manatili tayo. Dahil yun po ang magiging daan para, sabi doon sa Hebrews 12, the joy that was set before him, napagtiisan niya ang krus. Dahil sa kagalakan na mangyayari sa kanyang gagawin, napagtiisan niya. Hindi po magtatapos ang Lent sa kamatayan. Tandaan po natin, may March 31, merong Pasko ng pagkabuhay. Dahil ang buhay natin ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Jesus has trampled death with his death, and we now have the victory in him. Kaya nga, let us be steadfast. Let us be immovable, abounding in the work of the Lord. For nothing that we do will be in vain. Wala pong mabibigo. 1 Corinthians chapter 15:58. Basahin niyo po yun. Maging matatag tayo sa pananampalataya sa buhay. At magalak tayo palagi. Dahil ito po ang makikita natin na bagamat ang kasayahan ay wala, ang kagalakan ay hindi napapanaw. Because Jesus is the true joy of our heart. Amen.